yung baboy pagka binili. Sabi namin, kabahan ka kapag yung baboy ay tatad ng bakuna. Ibig sabihin, napakaraming sakit sa loob ng farm yung ganyan. Sa atin, kakaunti lang yung challenge, and then pagdating sa inyo, pwede nyo siyang bakunaan kahit ano yung mga challenges sa inyo. Gaano ba kalakas kumain ang ating baboy, yung inahin, para ma-provide niya yung gatas dun sa anak? Ang gusto natin, 14 hanggang 20 na biig. Tanong, ilang kilo ang kaya kainin ng inahin? Sa lactation, sa second week, o yung pinakamalakas na kain ng inyong inahin, ilang kilo ang kaya niyang kainin sa isang araw? Lactating na. Yeah. Pero yung nanganak na, no? Sa dami ng biig. Pagka po ba 14, ayoko ng 20, baka tsamba lang yung 20. Kung halimbawa average niya, 12 yung anak, ilang kilong kakainin ng baboy niya? Kain. 6 kilos a day. No, 10 yung biig ni ate. Eh, paano pag naging 14 yung biig niya? Bilang kilong kakainin ng baboy? Additional. Ang problema po natin, may capacity yung baboy. No? Sabi ko na nag-present kami doon sa isang malaking farm, no, integrator sa Mindanao. Talaga ba kaya kumain ng baboy niya ng 7 kilo? Eh kami nga, 5 kilo lang, hindi namin pakain mga baboy dito eh. Thousands ang level yun. No? So may baboy na limitado yung kapasidad niyang kumain. Na kahit anong gawin mo, hanggang doon lang ang kain. Okay? Yung po sa atin, kaya kumain ng mahigit 7 kilo. May record tayo, kaya kumain hanggang 10. No? Anong kagandahan nun? Mas marami siyang makakain, mas marami siyang gatas na gagawin. Okay? Kaya yung sasabihin, gusto ko marami, 2 po yung biig. Tapos hindi naman pala kakain yung inahin, patay din kang biig. Sabi na natin, 10 pigs, walang value yun. So, nasa nanay pa rin. Kailangan niyang kumain ng marami para siya maging mabuhay, maawat. No? Hindi ko na-share yung replacement, no? Pero hindi po sa atin, no? Yung replacement rate namin, 50% per year kung kayo ay mayroong F199. Sino po ba ang magandang mga anak sa mga baboy natin? Unang panganganak, pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5, pang-6. Sino yung may pinakamagandang potential na mga anak ng maganda? Pang-4, pangatlo, pangalawa. Pang-4, pangatlo, pangalawa, sakop naman. Pero sino yung pinakadapat talagang pinakamagandang mga anak? Dapat po yung una. Pag bumili kayo ng brand new sa sasakyan, sino yung pinakamabilis tumakbo? Brand new. Bakit? Bago lahat ng piyesa. Wala ka problema. No? Una pa lang. So dapat ang dumalagan ninyo, yun ang pinakamagandang performance. Eh, bakit hindi nagpe-perform ng maganda? Again, yung guilt acclimatization, yung pag-a-adjust ng malaga, hindi nyo nagawa. So, nanganak ng 8, okay lang yan. Tulaga lang yun. Di ba? So, gano'n kayo kadalas nagpapalit ng inahin? Sabi ng isa kanina, hanggang 4 4 na panganganak, maganda. O, kailan mo papalitan yung nakaka-4 na? Ilan? Hanggang ilan yung beses pinapanak ang inahin? Ngayon may iisip, walang pasawa. Pero sa ideal situation, no, kailan? 5, no? 6. Ang pinakamaganda po, dapat meron kayong laging pamalit na dumalaga na naka-standby. Bakit? Sabi nyo kanina, ang pinakamagandang performance, dumalaga. Ang pangalawang magandang mag-perform, yung pangalawa. Yung pangatlo.
paano kayo magkakaroon ng pangalawa at pangatlong beses mga anak kung wala namang kayong pamalit na dumalaga? Kasi Dok, maganda pa mga anak yung 5 beses na nanganak eh. Maganda pa yung 6 na beses na eh. Tama ba? Pag 6 na beses na mo nanganak, ilang kilo na yun? Sa estimate nyo, doon sa mga may na yun. 280, 300, 350. Ilang kaya kilo kinakain mo para lang ma-maintain yung sarili? Mas malakas siyang kumain, mas makonsumo. Okay? Mas mabigat ang katawan, mas delikado mapilay. Eh bakit ba iniintay natin lumaki ng lumaki? Bakit hindi tayo mag-standby lagi ng dumalaga? 4 na beses mga anak, palit na agad. Magkano kalsaw ngayon? 150. No? Record high. May 160 pa. Eh, nung bago ASF, 50 lain na yun. Pag binenta mo yung isang inahin, 12,000 lang ang pagbibilan. Pag binenta mo ngayon yung inahin mo na 200, 250 kilos ang timba, ang SRP po ng dumalaga namin is 35,000. May sukli pa yung pagbibilan. No? 150. Tapos 250 yung baboy niya. 4 times na anak. May sukli pa yun. May pambayad pa yun sa tracking. So, mahalaga po yung intake, no? Yung kain ng baboy. No? Madaling paramihin yung biik. Nasa tamang timing lang ng similya yan. No? Pero yung buhayin yung biik, yun ang mahirap. Eh may mga inahin pa naman na halos ayaw kumain. So, doon po sa atin, no? Ang aming record. Ayaw bumaba. Paano bababa? Kakamayin. Yung actual average po, no? First day after mga anak, kaya nang kumain ng 3.6 kilos. Pwede para na kayo magpapakain ng ordinaryong araw. Kung si ate, 4 na kilo, 6 na kilo. First day pa lang. Okay, samantalang ang usapan natin, 12 hours hindi kakain. Tama ba yan, mali? Tama. Yung bago mga anak daw, kung araw niya ngayon mga anak, hindi na pinapakain na. Tama ba mali? Mali, eh di naman. Mali. Bakit mali? Basta kaya ng kumain. Naguto. Okay. Pwede. May stress na. Babawasan. Manganganak ka ng 20. Pero hindi ka kumain maghapon. Sa kawawa ng lahat. Kaya nga, di naguto. Nakakaisa pa lang yung baboy mo, mga mahina na. Ano gagawin mo pagka mga 15 minutes nang hindi lumalabas yung masan? Dudukot. Dudukutin mo na. Wala siyang energy para mag-hilap. Wala siyang energy para mag-labor. Oo nga. No? Namamahinga siya dahil siya sobrang pagod magdamag na niyang inilalabas yung unang isa. Pagod na siya. Eh, hindi mo siya pinakain. Wala siyang energy. Kaya nga, ba't nga naman? So, anong tama? Ikaw ba, Sabihin hindi po mo ng pinapakain? pagkain, di pa. Ah. Kung ano yung regular na kain, ibigay mo pa rin. Di ba Una, pinanganak baka na hindi pa naman timing. No? Nagtatagdag po ng 2 araw ngayon, maabot 116 yung average. Dahil So, minsan hindi pa naman kailangan mo anak siyang eh. pakainin. Oo. Pangalawa, para hindi po tayo nahihirapang magpaanak. Bigyan mo energy yung inahin. Sa mismo mga anak mag-isa. Meron na po ba kayong case na namagising kayo na akala niyo di pa mga anak, pero Nakapanganak namagising kayo na. tapos na. Oo. Kumusta po yung inahin niyo doon? Malakas. Di ba Siya yung yung sa atin malakas. dati na hindi pa? Siya yung maganda yung pagkakalatag ng mga biik. Oo. Ha? Eh bakit gano'n? Pagka nakabantay kayo eh. Hirap na hirap yung baboy mo. Pero pag iniwan niyo sa mag-isa, nanganganak sa mag-isa. Mayat maya No? na Sa atin chinilip. po sa farm, hindi na namin binabantay ang mga anak yung baboy. CCTV na. Medyo stating pet na po tayo, di ba? Ginawa na yung design na yun para mga anak sa mag-isa. Oo. And then may automatic feeder lagi, di po ba? Basta oras ng kain, babagsak ang pagkain dyan. Ang galing. Bahala yung baboy mag-adjust. Alam naman po ng baboy kung hanggang saan ang kaya niya. Pala may ganun. May limit niya. Okay? Automatic feeder na. Kaya parang tayong buo ng Pag maraming buo, no? inahin. So, May may magbabagsak first lang. parity, Pipindutin ka lang bagsak. kaya niya yung 5.5 and then 6.2 yung average na kinakain. First parity po yan. Ibig sabihin, ang dumalaga natin yan, mga 150 kilos pa lang. No?
160 na una ng anak. Eh pagka lumaki po yan, mas marami kakainin. Best profit para sa farmer. So kayo po yung mga magbababoy, ano ba ang nagbibigay ng kita sa atin? Kaya ng baboy ng Golden Harvesta ang 120 kilos sa 150 days. Pag nasa tunnel bed, high dense yung kakainin, no? At hindi nakakasakit yung baboy, kaya niya yung 120 kilos. Sarap. No? Tapos 230 MSRP. From birth. Gano'n ba yung nilalaki niya kada araw? 800 grams. Average from pinanganak hanggang sa ma-harvest, 800 grams per day. May nagkiklaim po, ano? Yung iba sinasabi, 1.2 kilos ang aming average daily meal. Eh, doon lang po kinumpute yun doon sa period ng huli. No? So, kung saan kinumpute, doon lumalaki yan. Sa atin, mula ipinanganak, kinumpute na natin. Okay. Kaya ba talaga? Ang anak po ng baboy natin, no, yung mga pure Yorkshire, yung top 5% ng mga inahin na nanganak, kaya manganak ng 20 buhay. Second, 25% kaya manganak ng 18, and yung next 50% kaya manganak ng 17.1. Kaya, no? Ibig sabihin, maibigay niyo lahat yung kailangan niya, maibibigay niya on the average. Pag natukulang tayo dun sa star, bumababa yan. Okay? Land race. Kaya manganak 18.6 yung first 5%, no? Yung pinakamagaganda. Yung next 25 kaya yung 16.3, and then the rest 15.6. Kaya, basta ibigay niyo lang lahat ng kailangan. Proof, no? Yung aming binentang lumalaga, 138 days po yung nakadulo. 98 na yung timba. Ibig sabihin, wala pa siyang 5 buwan. 98. Sabi naman nila, 5 months, 90. Dito, 12 days pa bago mag-5 buwan. 98. Next, 114 kilos, 157 days. Next, 112 kilos, 157 days. Ito po yung mga babae. Hindi ito partner. Ang kinakain ito, guilt developer, hindi grower sa kapinso. Kontrolado yung mga. So, paano pag pinakain mo na yan ng grower sa ng finisher? Mas mabilis po yung mag-perform. Okay? Alam niyo naman po, pagka lalaki, mas mabilis na makita. Diba? Yeah. Yung pundurok natin, kaya niyang lumaki ng 916 grams per day since birth. No? 124 kilos po yan, 164 days na tinimba.